For today's recipe, gagawan man tayo ng pansit bato. Napakadali lang gawin ito, kaya umpisahan na natin. Meron tayong quail eggs, so ilalaga muna natin yan. At syempre, hindi mawawala ang ating bawang at sibuyas. So, i-ready na rin natin yan. At magsasahog din tayo ng pork belly. Ganyang hiwa lang ang ginawa ko. Kung may pork belly, lagyan na rin natin ng fish balls. Umpisahan natin sa pagluluto ng ating pork belly. Lulutuin natin ang pork belly hanggang sa mag-brown siya at magmantika. Habang niluluto natin ang ating pork belly, i-ready na rin natin ang ating sangkap na gulay. Haluin at bantayan natin ang ating pork, baka masunog. Bukod sa ating carrots, meron din tayong celery at maghihiwa rin tayo ng ating cabbage. Maglalagay din tayo ng baby corn. Ito yung dilata at nabili ko ito sa aming local Asian store. Since masarap ang chicken broth sa ating pansit, nagpakulo na rin ako ng mga chicken at yan ang isasabaw natin. Medyo matagal lutuin na ating pork belly, no? Pero mukhang medyo malapit na rin. So kung matagal lutuin na ating pork belly, ito naman tiyagaan sa pagbabalat ng ating quail eggs. Finally, naluto na rin ang ating pork belly. And makikita nyo, ito yung gusto nating mangyari. Maging brown siya, saka magmantika. Tinanggal ko yung mantika na na-produce ng ating pork kasi hindi natin kailangan lahat yan. Set aside lang muna natin, kasi maaari na nating lutuin na ating minced garlic, saka yung ating minced onions. Lulutuin na rin natin ang ating fish balls. Para sa ating pampalasa, maglalagay tayo ng half cup dark soy sauce. Maglalagay din tayo ng 1 tablespoon oyster sauce. Ilalagay na rin natin ating mga carrots. Maaari na tayong maglagay ng around 2 cups of chicken broth. Tapos tatakpan lang natin, pakuluan natin ng bahagya. Nagdagdag pa ako ng 1 cup chicken broth saka ng 1 cup ng ating boiled water. Nilagay ko na rin ang ating celery para maluto na. Naglagay ako ng 2 teaspoon ng ating granulated sugar para mabalance yung flavor ng ating pansit. Since napakuluan ko na ating chicken kanina, pinirito ko na rin para masarap ito na kapartner ng ating pansit bato. Pagkatapos, maaari na nating ilagay ang ating pansit canton. Maaari yung pakuluan yung pansit canton ng bukod. Pero para sa akin lang, gusto ko yung diretso nang nilalagay sa lahat ng sangkap yung ating pansit canton. Tapos, hahaluin mo lang. After that, naglagay din ako ng ground black pepper. And nilagay ko ng ating baby corn. Ayan. At panghuling ilalagay natin ang ating cabbage at ang ating quail eggs. Ayan, naluto na natin ang ating masabaw na pansit. I hope nagustuhan nyo ang ating recipe for today and I hope to see you all soon. Bye for now!